Ito nga po pala mga idol yung ulam namin kanina na hindi gaanong kilala sa ibang lugar. Pero napakasarap nito mga idol kapag ginagataan. Nakukuha ito sa mga putikan sa ilalim ng mga puno ng nipa. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag dito sa ibang lugar. Pero dito sa Samar mga idol ay tinatawag itong balagukay. Pero bago nga pala tayo makapagluto mga idol, tara samahan nyo nga muna kami ni nanay na maghanap nga ng gulay na ipapartner natin sa balagukay. Alas 7 pa lang ng umaga mga idol ay umalis na nga kami ni nanay para hindi masyadong mainit. Ang una naming nakita ay itong gulay na hindi masyadong kilala sa ibang lugar. Hagnaya mga idol kung tawagin ito dito sa Samar. Napakasarap din ito mga idol kapag ginagataan. Tumutubo sila sa mga malalamig na lugar at gumagapang sa mga punong kahoy at saka sa mga nyug. Yun nga lang ay hindi masyadong marami yung nakuha namin kasi hindi daw ngayon yung season nila. Nakakabitin nga manguha mga idol kasi isa pa naman ito sa pinakamasarap na gulay na natikman ko. Ang dami rin kasi ng kumukuha nito dito sa amin mga idol kaya paunahan lang talaga. Buti na lang at magkakalapit lang yung kukuhanan namin ng kangkong. Nakapag-desisyon kasi kami ni nanay na dagdagan ito ng kangkong. Tamang-tama dahil hindi naman masyadong malalim na itong palayan kaya naman nagpunta na nga kami ni nanay. Swerte kasi kahit papaano ay may nakita nga kaming mga kangkong. Ang gaganda pa naman mga idol ng kanyang mga talbos. O diba mga idol, pag nasa probinsya ka, lagi talagang libre yung mauulam. Nako, napakamahal pa naman ito sa Maynila. Naalala ko lang mga idol yung lugar na to. Nung mga bata pa kasi kami mga idol ay lagi kaming nagpupunta dito para mangangkong. Ang ginagawa kasi namin mga idol nung araw kapag walang pasok ay pumupunta kami dito para may pagkakitaan. Minsan ay nakakabili kami ng bigas at may baon pa nga sa paaralan. Tas ito pa mga idol ay binebenta namin to sa mga kalapit na barangay. Minsan ay walang tsinelas at sombrero ay ayos lang. Pero sa awa ni Lord ito, nakapagtapos tayo ng pag-aaral. Ang kaso, ba't to naging content creator? Pero linawin ko lang, hindi naman lahat ng nakapagtapos ng ganyang kurso ay magiging matagumpay na sa buhay. Ganon din naman sa napili kong karera. Basta ang importante kung saan ka masaya, yun yung panghawakan mo. Basta ang importante ay marangal yung trabaho natin at wala tayong inaagrabyado. At malaya tayong pumili kung anong gusto natin sa buhay. At dahil sa medyo marami na nga yung nakuha namin ni nanay mga idol, ay umuwi na nga kami mga idol ng saglit sa bahay para makapamulot na nga ng balagukay sa ilog. Medyo malapit lang din naman ito sa aming barangay mga idol kaya naman tinudo ko na. Hindi na ako nakaramdam pa ng pagod basta ang importante ay meron kaming libreng ulam. Bali nagpalit na ako dito ng jacket kasi siguradong napakaputik sa pupuntahan ko. At take note, bawal to sa mga hindi sanay sa probinsya. Kami kasing mga mahihirap mga idol sa probinsya ay sanay na sanay sa ganito kaya bali wala lang to sa amin. Nakakapagod pero kinakaya naman. Saktong pag-akyat ko nga mga idol ay may nakita nga akong mga pako. Makakadagdag na tayo sa ginataang balagukay. O diba may tatlong klaseng gulay na tayo. Talbos ng kamote, bago at lukduan na lang yung kulang. At para nga po pala makatay sila ay ibinabad ko ito ng isang araw para naman kahit papaano ay matanggal yung kanilang dumi. Pagkatapos malinisan nitong mga gulay mga idol, sunod na hinugasan natin na itong balagukay. Dapat malinis na malinis talaga yung pagkakahugas hanggang sa pumuti na nga yung tubig. Gagamit lang tayo dito ng isang pirasong nyog para gataan. Igigisa pa kasi natin to mga idol kaya naman isang pirasong nyog lang yung ginamit natin. Mga simpleng sangkap lang naman yung gagamitin natin sa paggisa. May bawang, sibuyas at saka itong luya. Ay grabe, napakasimple lang ng mga sangkap na ginamit natin pero siguradong napakasarap nito. Napakadali lang naman ng paraan ng pagluluto kasi pagkatapos igisa ay lalagyan na natin ito ng pangalawang gata. At syempre itong mga pampalasa, itong tanglad, asin at saka itong kunting magic sarap. Kapag malapit ang maluto ay ilalagyan na natin dito itong mga gulay. Mekos lang naman natin to ng saglitan bago ilagay itong siling green. At syempre hindi rin mawawala itong kakang gata na magpapasarap sa kanya. So paano ba yan mga idol, may libreng ulam na naman kami. Hanggang dito na lamang po ang video natin mga idol. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray dako nga salamat mga idol sa inyong suporta. At kung inyo pong nagustuhan ng ating content, paki-like and share na lamang po. Marami pong salamat.